Muling kumiling pabor sa Kyiv ang posisyon ng Amerika sa negosasyon para tapusin ang digmaan ng Russia laban sa Ukraine. Ngayong araw sa Florida, nagtapos ang 3 araw na negosasyon ng delegasyon ng Amerika, Ukraine at Russia. Ngayon, sinabi ni Steven Witkoff, kinatawan ni Donald Trump na hindi obligadong ibigay ng Ukraine ang anumang teritoryo kay Diktador Putin. At ngayon, lahat ng negosasyon ay nakatuon sa masusing pagtatrabaho sa mga garantiya ng seguridad para sa Ukraine. At ayon kay Witkoff, ang mga ito ay magiging multinational at eksklusibong Amerikano rin. Pinag-uusapan din ang muling pagbangon ng Ukraine at ang hinaharap na kasaganaan ng pamumuhunan para sa pag-unlad ng ating bansa. At na napakahalaga, ito ay binanggit ni Witkoff. Sa totoo lang, sinabi niya na malinaw at walang pag-aalinlangan na pinagtibay ng Ukraine ang kanilang posisyon na gusto ng Ukraine ng kapayapaan. Gusto ng Ukraine na matapos ang digmaan at iba pa. Napakahalaga nito. Ibig sabihin, ngayon ay hindi na pwedeng manipulahin at sabihin kasalanan ito ni Zelensky at ng Ukraine. Ayan. Sinabi rin ni Steven Witkoff na mahalagang tapusin ang digmaan para sa matatag at pangmatagalang kapayapaan. Hindi lang simpleng tigil putukan. At sa ganitong kalagayan, biglang nagkaroon ng napakalaking pagbabago ng retorika sa Amerika. Dahil si Lindsey Graham ay isang senador na Republikano at napakalapit, sa totoo lang, nakaalyado ni Donald Trump. Ngayon, sinabi niya at hinikayat pa si Donald Trump sa publiko na pakinggan ninyo, inaatake at sinasakop natin ang mga oil tanker ng Venezuela. Inaaresto natin ang mga ito. Kaya bakit hindi natin simulan na sakupin ang mga Russian tanker ng Shadow Fleet na iligal na nagdadala ng langis ng Russia? Hinikayat ni Lindsey Graham na gawin ito. Sabi niya, ideklara na lang ang Russia bilang sponsor ng terorismo para maging legal na ito. Kung ganoon, pwede na nating gawin ang tulad ng sa rehimen, gaya ng mungkahi ni Lindsey Graham na gawing sponsor ng terorismo. Eksaktong pareho ng ginagawa sa rehimen. Pagkatapos, 2 araw na nakipag-usap ang delegasyon ng Amerika sa Rusong si Kirill Dmitriev. Ngayon muling nagkita ang mga Amerikano kay Umerov. At ngayon, lumabas na ang mga resulta kina Witkoff. Nagsalita si Umerov. Inilabas nila ang kanilang mga posisyon. Nagkukunwari ang mga Ruso. Siyempre, nagsasabi na naman sila na nakialam ang mga Europeo sa kwentong ito at sinira ang lahat. Dahil dati, si Witkoff ay panig sa mga Ruso. Pero ngayon, napipilitan si Witkoff na ilahad ang isang ganap na maka-Ukrainang posisyon. Dagdag pa, nais kong sabihin na may bagong kinatawan mula sa Estados Unidos sa grupo ng negosasyon na talagang nakakataba ng puso. Kapag narinig nyo kung sino ang taong ito, baka talagang magulat kayo. Sa madaling salita, pag-usapan natin ito ng sabay-sabay. Ang pangalan ko ay Alexei Pechi. Ngayon, sisid tayo ng buo sa episode na ito. Pero bago tayo magsimula, hihilingin ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito. Mahalaga ito dahil nakakatulong mag-promote ng mga episode natin sa YouTube. Magpapasalamat ako sa inyo para dito at mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link ay nasa description ng video na ito. Ine-record ko ang episode na ito. Napakagabi na ngayon ayon sa oras ng Kyiv. Kaya pagising ninyo, alam nyo na agad ang lahat ng balita. Kaya nagdaos ng ilang mahalagang pagpupulong ang Ukraina at Estados Unidos sa Miami noong ika-19 hanggang ika-21 ng Disyembre na nakatuon sa 4 na pangunahing dokumento. Ito ang bahagi ng kasunduang pangkapayapaan na tatalakayin natin ngayon at ang kahulugan nito. Ayon kay Rustem Umerov, siya ang kalihim ng Konseho ng Pambansang Seguridad at Depensa ng Ukraina. Sa nakalipas na 3 araw sa Florida, nagsagawa ang delegasyon ng Ukraina ng ilang produktibo at konstruktibong pagpupulong kasama ang mga kinatawan ng Estados Unidos at mga kasosyong Europeo. Gusto kong idiin na ngayon, pantay na ang mga Europeo sa negosasyon kasama ang mga Amerikano. Ang panig ng Ukraina ay kinatawan ni Umerov mismo at ng hepe ng pangkalahatang tanggapan ng Sandatahang Lakas ng Ukraina, General Lieutenant Andrei Gnatov. Ang panig ng Amerika ay sina-espesyal na sugo ng Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump, Steven Witkoff at Jared Kushner at ang empleyado ng White House na si Josh Gruenbaum. Si Josh Gruenbaum ay isang interesanting tao. Narito kung bakit. Ang totoo niyan, siya ay bagong mukha sa proseso ng negosasyon at siya ay may posisyon bilang komisyoner ng serbisyo ng federal na pagbili. Ibig sabihin,
Siya ang taong talagang makakatulong para mas makakuha ang Ukraine ng mga bagay tulad ng armas na talagang kailangan natin. Kaya siya kasali sa negosasyon na nagpapakitang may lumabas talagang impormasyon tungkol dito. Ngayon, masasabi nating handa talagang magbigay ng ilang armas ang mga Amerikano sa Ukraine bilang bahagi ng seguridad. Nakasaad sa mga garantiya na may hukbong sandatahan ang Ukraine. 800,000 tao pero kung walang armas, mahirap talagang labanan ang agresyon ng Russia. Kaya merong listahan ng mga sandata, kabilang na ang mga missile, na dapat magsilbing tiyak na garantiya ng seguridad para sa Ukraine. Kaya nga, si Greenbaum ay interesante dahil lumitaw siya sa kasaysayan ng negosasyon na ito. Tignan natin kung ano ang kalalabasan nito. Dagdag pa rito, sumali sa talakayan ang mga pangunahing tagapayo sa seguridad ng mga lider ng bansang Europeo. Magbibigay ako ng sipi mula kay Umerov. Nagkaroon din ng hiwalay na makabuluhang pagpupulong sa pagitan ng Estados Unidos at Ukraine, kung saan ang pangunahing focus ay nakatuon sa 4 na mahahalagang dokumento. Pagpapatuloy ng pagproseso ng 20 puntong plano, pag-aayos ng mga posisyon para sa Multilateral Framework Agreement tungkol sa mga garantiya sa seguridad, pag-aayos ng mga posisyon para sa Bilateral Agreement sa pagitan ng Estados Unidos tungkol sa mga garantiya sa seguridad, at pagpapatuloy ng pagproseso ng usaping pang-ekonomiya. Plano ng pag-unlad ng ekonomiya o tinatawag na plano ng kaunlaran. Ibig sabihin, gaya ng inyong alam, tinatalakay ngayon ng mga Europeo sa negosasyon ang mga garantiya sa seguridad para sa Ukraine. Magkakaroon ng multinasyonal na pakete ng garantiya kasama ang mga Europeo at hiwalay pang pakete ng seguridad. Eksklusibo mula sa Estados Unidos na dapat ratipikahan ng Kongreso para maging legal na obligasyon. Kaya interesante, ano ang masasabi tungkol sa mga garantiya sa seguridad? Ngayon, ipinahayag ni Mark Ryuta, pangkalahatang kalihim ng NATO, ang kahandaan ng ilang bansang Europeo na magpadala ng sundalo sa Ukraine kung si Vladimir Putin ay magdesisyong umatake muli matapos ang posibleng tigil putukan. CP, ilang mga bansang Europeo ang nagbigay ng senyales na sila kung kinakailangan ay handang magpadala ng kanilang mga sundalo. Pahiwatig na ito rin ay isasama bilang bahagi ng mga garantiya sa seguridad. Sabi ni Ryuta, nagsisikap ang mga kaalyado na gumawa ng 3 antas ng pagpigil para hindi na muling masalakay ang Ukraine matapos ang kasunduang pangkapayapaan. Ang unang antas ay ang malakas na sandatahang lakas ng Ukraine na kayang ipagtanggol ang bansa ng mag-isa. Ang ikalawang antas ay ang koalisyon ng mga nagnanais na binubuo ng mga Europeo na magbibigay ng karagdagang mga garantiya sa seguridad. At ang ikatlong antas ay ang suporta mula sa Estados Unidos. CP. Pagsamahin ang 3 elementong ito para malinaw kay Putin na hindi niya dapat pakialaman ang Ukraine. Ayun, alam nyo ang pagsali ng Europeo sa negosasyon ay nagdulot ng magandaring epekto. Ngayong araw, sinabi ni Mark Rutte na ang dahilan ng kawalan ng progreso sa kapayapaan sa Ukraine ay ang posisyon ni Vladimir Putin. Ayon sa hensek ng NATO, handang magsakripisyo si Putin ng maraming sundalong Ruso para sa maliit na tagumpay sa militar. Sa kasalukuyang taon, minimal lang ang nakamit ng Russia sa teritoryo, mas mababa pa sa 1% ng teritoryo ng Ukraine. Samantalang ang mga nasawi at nasugatan sa panig ng Russia ay umaabot na sa 0.1 milyong katao. Nakakatakot man ito ang ating realidad. Maaari mong sabihin, pakinggan mo, Genzek NATO, na palaging ganito ang posisyon niya. Ang tunay na problema ay si Diktador Putin. Pero ang talagang ikinagulat ko ngayon ay ang posisyon ni Steven Vitkova, na medyo lantaran niyang pinagsisilbihan ang interes ng Kremlin. Kaya nga, si Steven Vitkov ngayon ay nagsabi na ang Ukraine ay nananatiling lubos na nakatuon sa pagkamit ng matatag at pangmatagalang kapayapaan. Prioridad natin ang pagtigil sa pagpatay, pagtiyak ng seguridad, at paglikha ng mga kondisyon para sa katatagan at kaunlaran ng Ukraine. Ang kapayapaan ay hindi lang pagtigil ng labanan, kundi marangal na pundasyon ng matatag na kinabukasan. Pinahahalagahan ng Ukraine ang pamumuno at suporta ng Estados Unidos at tuloy-tuloy na koordinasyon sa mga kaalyado sa susunod na mga yugto ng mahalagang gawain. Ibig sabihin, malinaw na pabor sa Ukraine ang pahayag at binigyang diin ang pagiging konstruktibo at dedikasyon nito sa kapayapaan
pati ang magkasanib na estratehikong pananaw ng Ukraine, Estados Unidos at Europa gaya ng sinabi ni Witkoff. Dahil dito, tila sinasabi ni Witkoff na ang Estados Unidos, Ukraine at Europa ay sa wakas ay nagkaroon ng iisang posisyon at ito ay kahanga-hanga. Ang tanging bagay lang ay wala pang nasasabi tungkol sa Russia ngayon. 2 araw nag-usap sina Witkoff at Dmitriev at mukhang ngayon magsasalita na si Dmitriev para magkwento sa atin. Parang mahalagang nawawalang bahagi ito ng pahayag. Kung wala, hindi natin mabubuo ang tamang konklusyon sa mga negosasyong ito. At dito, ipapaalala ko na ang delegasyon ng Ukraine ay nanatili sa Florida ng 3 araw, habang ang delegasyon ng Russia na pinamumunuan ni Dmitriev ay nandoon ng 2 araw, ika-20 at ika-21 ng Disyembre. Hindi sila nagkasalubong o nagkita man lang sa delegasyon ng Ukraine. Sinabi ni Zelensky kamakailan na hindi siya tutol sa 3 pag-uusap ng Ukraine, Russia at Estados Unidos. Kung magre-resulta ang pagpupulong na ito sa muling pagbubukas ng palitan ng bihag na hinaharangan ng Russia o sa pagpupulong ng mga lider. Sabi niya, hindi siya tutol na magsama-sama at mag-usap ang Ukraine, Estados Unidos at Russia. Sinabi ng katulong ni Putin na si Ushakov na wala siyang alam sa 3 pagpupulong. Ayon sa kanya, hindi pinapalapit ng Ukraine at Europa ang mga kasunduan at lahat ng Europeo ay nakisawsaw at sinira ang mga negosasyon. Sa totoo lang, halos diretsahan ng sinabi ni Ushakov na pakinggan ninyo. Matagal na si Witkoff. Naglingkod siya kay Putin at ipinaglaban ang Kremlin tapos sumawsaw ang mga Europeo at nagtanong ano itong nangyayari. Ngayon, hindi na nananawagan si Witkoff na ibibigay ang Donbas. Naiisip mo, hindi na siya nananawagan. Nalungkot si Ushakov at sinisi ang mga Europeo sa nangyari. Bagamat dito tungkol sa Europa, may pagkakataon din para pag-isipan dahil si Emmanuel Macron, ang presidente ng Pransya, ay nagpaplanong makipag-usap kay Putin sa susunod na linggo. Sa totoo lang, ngayong linggo na yon. Sinabi na ng Kremlin na wala silang tutol sa ganong tawag at tinanggap pa nga ng palasyo ng Elysee ang naging paglapit ng Kremlin. At may hiwalay akong episode tungkol dyan na ang pamagat ay pinagtaksilan ni Macron ang Ukraine. Siguraduhin panoorin ninyo iyon dito sa YouTube channel na ito. Iyon ang literal na naunang episode. Napakahalaga nito dahil sinusubukan din ng mga Europeo na magkaroon ng sarili nilang posisyon sa proseso ng negosasyon. Bukod pa rito, gusto ko ring banggitin na pinag-usapan din ng magkabilang panig nang hiwalay ang mga time frame at pagkakasunod-sunod ng mga susunod na hakbang sa negosasyon. Sabi ni Umerov, tapat pa rin ang Ukraine sa makatarungan at matagalang kapayapaan, pagwawakas ng karahasan at tiyak na seguridad. Isinabay talaga nila ni Witkoff ang mga posisyon nila. Ayon kay Umerov, ang kapayapaan ay hindi lang pagtigil ng labanan kundi marangal na pundasyon ng matibay na kinabukasan. At uulitin ko ulit, halos pareho, salita sa salita. Sabi ni Witkoff, mahalaga ito. Gets mo? Ibig sabihin, magkapareho ang posisyon ni Umerov at Witkoff, nagkasundo sila. Ngayon, ipaglalaban natin ang posisyong ito. Napakahalaga ang puntong ito at dapat bigyang pansin. Kaugnay nito, may isa pa tayong interesanteng balita ngayon. Mayroon tayong isang senador na Republican at napakalapit na kaalyado ni Donald Trump na si Lindsey Graham. Ngayong araw, sa panayam ng National Broadcasting Company News, nanawagan si Lindsey Graham kay Pangulong Donald Trump ng United States na sakupin ang mga barkong may langis mula Russia kung tatanggi si Vladimir Putin, pinuno ng Kremlin, makipag-usap tungkol sa Ukraine. Lumabas ang komento ni Senador Graham kasabay ng blockade ng Estados Unidos sa Venezuela at pagsakop sa mga barkong may langis na may parusa. At sa mga sandaling ito, gabi na ng ika-22 ng Disyembre. At sa mga sandaling ito, may balita ngayon na ang American Coast Guard ay kasalukuyang hinahabol ang isang tanker na umalis mula sa Venezuela at tumangging huminto sa utos ng mga Amerikano. Direkta nilang sinimulan ang habulan. Ganito, sabi ni Graham, pakinggan ninyo, gawin din natin ang parehong bagay sa mga Ruso. Ayon sa sinabi ni Graham, tungkol sa pagsuporta ni Trump sa panukalang batas tungkol sa taripa sa pagbili ng langis ng Russia, pati na rin ang pagkilala sa Russia bilang isang estado na sumusuporta sa terorismo, magbibigay ako ng pahayag ni Graham. Kung tatanggihan ni Putin, inaasahan kong pipirmahan ni Trump ang panukalang batas ko na may 85 co-author magpapataw ng taripa sa mga bansang tulad ng China na bumibili ng murang langis ng Russia. At kikilalanin ang Russia bilang taga-suporta ng terorismo dahil sa pagdukot ng 20,000 batang Ukrainian. Sa totoo lang, ngayong araw sa rehiyon ng Sumy,
Nang pumasok ang mga Ruso sa teritoryo ng Ukraine, sa madaling salita, nang salakayin nila ang rehiyon ng Sumy, dinukot nila ang 50 katao. Totoong pagdukot ito. Ito ay purong terorismo. Sumugod sila. Itong mga barbarong Ruso na hindi naliligo. Sumugod sila sa banal na lupain ng Ukraine. Dinukot ang 50 katao, dinala sila sa Russia at sinabi, "Ay, iniligtas lang namin sila." Ito ay pagdukot. Pasensya na, itutuloy ko ang sinabi ni Lindsey Graham. At ang pinakamahalaga, kukumpiskahin nila ang mga barkong nagdadala ng ipinagbabawal na langis ng Russia, katulad ng ginagawa nila sa Venezuela. Nabanggit din ng senador ang pangangailangang ipadala sa Ukraine ang Tomahawk cruise missile. At tungkol dito, nananatili pa rin akong may kaunting optimismo at umaasa talaga ako na ang paglitaw ni Josh Gruenbaum sa negosyasyon ay hindi basta-basta lang. Kawili-wiling punto ito tungkol sa mga seguridad na garantiya sa hinaharap. Sinasabi rin ni Graham na kailangan talaga ng Ukraine ang mga Tomahawk na missile para maatake ang mga pabrika ng militar ng Russian Federation na gumagawa ng mga missile at drone. Sinusuportahan ni Graham ang kasunduang pangkapayapaan na pipigil sa muling pagsalakay ng Russia. Naniniwala siyang maaabot ito sa paglalagay ng tropang kanluranin sa Ukraine at pagbibigay ng tunay na garantiya sa seguridad. Iyan na ang pahayag ni Mark Ryute. Heto, sa tingin ko, magigising na ang Europa at mas marami pang mga pahayag ang lilitaw. Ang pangunahing konklusyon mula sa negosasyon sa Florida ay nagkaroon na ng iisang posisyon ang Ukraine, Estados Unidos at Europa at sabay-sabay na nila itong ipinapahayag. Ibig sabihin, sa wakas ay pantay-pantay na ang mga posisyon at wala nang alitan sa kanluraning koalisyon. Kaya dito muna ako magtatapos. Ilagay ang opinyon at konklusyon sa komento. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutan. Kung gusto ninyong suportahan ang paggawa ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng anumang donasyon o bayad na subscription gamit ang mga link at detalye. Sa video description, nakasaad na suportahan ang channel ni Alexi Pichi. Piliin ang format na komportable sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta ninyo. Hanggang dito na lang. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.